binanggit mo? Arnold Clavio po yung... Oh, Arnold Clavio raw, ha? Malinaw, ha? Para malinaw, Arnold Clavio. Yung mga meeting place po nila sa may Prolog, Pius Kitchen, Baro, marami pa pong iba. So, sa tamang panahon, sa iyong affidavit, gagawin mo na lang yung listahan mo para lang malinaw. Di ba? Opo, opo. Okay, Opo. sige. Next, Sarge. Good afternoon. Nakapaghatid po ako ng isang beses kay dating Speaker Martin Romualdez sa number 42 McKinley. 22 na maleta po. Assorted, may small, medium, and large. Year 2023, November 21, 2023. At nakapaghatid po din ako ng isang beses sa Portofino, sa may Las Piñas. Dating senator at dating DPWH, ngayon senador na. Kay Mark Villar. Bale, 7 na maleta medium. 30 to 40 M. Maraming salamat po. Sukran. Sa akin naman po, sir, isang beses lang po, sir, doon lang po, sir, sa bahay ni Senator Chis Escudero, sir. Kasi yung kalate kasi, sir, na serbisyo ko, sir, kay Boss Saldico, yun na, sir, yung nagbantay ako sa bahay niya ng maleta, sir. Pwede ba magtanong? Senate media, meron kayong na-deliveran? Media naka-assign sa Senate? Wala? Okay. Nabanggit ba kung kay Tatay Rani? Go ahead, Sarge. Ako maraming beses na po akong nakapag-deliver kay former Martin Romualdez. Pero may isang pangyayari na hindi ko po malimutan. December 18, 2022 po, Sunday. Between 6 to 8 p.m. nag-deliver po kami ng mahigit 20 na malita po. Kasama ko si Sergeant Voluntati, Laroder po. Kasi maalala ko po yung panahon na yon, hinatid po namin si boss sa airport after na magsimba po. Tapos inatasan niya kami na mag-deliver sa number 42 para po kay former speaker po. Hindi ko po malimutan yon. Kasi after ng pag-deliver namin doon, inatasan ulit kami kasama si Sir Paul mag-deliver sa isang sa Rockwell po sa may furniture shop. Kung sino kang media personality ka, alam mo na yan, dipungal ka. Anong network yun? Anong network lang? Network lang. Huwag na yung pangalan, network lang. Wag na po sir, mapapakinabangan po. Go ahead, Sarge. Ako naman po, na-experience ko rin mag-deliver kay former Speaker Martin Romualdez sa number 42. Umigit kumulang 20 malita. Isang beses din Number 42, 20 maleta. Yes, sir. Isang beses din na napasama ako doon sa Aguado. Hindi ko matandaan kung ilang malita po yun. Noong September 5, 2024. At minsan din, nakatasan din ako na magkuha ng malita na basura doon sa number 6, Valle Verde 6. Sa kinukuha ko kay Aris Tutel Gangob, yun yung caretaker po doon sa Valle Verde 6. Siya po sa kanya namin kinukuha yung malita from Valle Verde 6 to Horizon. Yun na po. Dito sa mga lahat kayo, no, puro nagdi-deliver, nakapag-deliver. Hindi ba kayo binibigyan ng balato? Wala kayong experience na ang bibigat ng buhat nyo? Sarge, ikaw. Ang bibigat ng buhat nyo, hindi man lang ang lalaki, di ba? Wala nga sir, hindi nga namin naranasan kahit pakainin minsan lang sir. Wala. O ikaw, Sarge. Sir, experience ko, kasama ko to si Apo Corpus. Si John Paul naman yung kasama namin, sir. Doon kami nag-receive banda sa may Ayala, sa may baba dyan banda, sir, sa may gasoline station.
Ayala. Opo, sir. Ayala ba yun doon? Sa Ngayon, Ayala, dito sa South Dito, sir. Sa, ano? Makati. Yung may... Oh, Makati, sir. Makati. Ngayon, nakita ni Apo na may kabuhayan na binigay. So, biniro niya, makakain, may pangkain na tayo nito. So, binigyan kami, sir, tagi 1,000. Sino Pero to? ang binigay, makapal. Sino? Si John Paul Estrada, sir. Si John Paul. Oh. Opo, pero may maraming pera na ni-receive niya. Tapos binigyan siya ng sobre. Ang binigay sa amin, tagi 1,000 lang. Tigil 1,000. Sarge, ikaw. Sa amin, sir, yung 2-piece chicken lang, Jollibee. Sa, Tapos, sa BGC, sir, tapos pauwi na kami. Uwi na kayo. kanino kayo nag-deliver noon? Yung marami, sir, kay former speaker, sir. Former speaker. Halos Hindi, kasi lagi may naman nagkwento sa akin sa inyo kay Manny eh. Ano ba yung nagkwento no sa akin? Tawa ko ng tawa. Mayroon sir ako sir. Ano yun? Kay dating DPWH Secretary Yosek Bunuan sir. 3,000 sir. 3,000. Yes sir. Sino nabigyan? Ikaw lang. Bali, 3 kami sir. Si Mark Tiksay, si Brian Lasaga, at saka ako sir. Ilang maleta deliver nyo? 8 maleta sir. tapos binigyan kami 3,000 sir pang for the boys. Yan. Kung Mike, pwede magtanong? Yes. Ayun. Yes. Magandang hapon po sa inyo, no? Po si dating PIDEA agent, Jonathan Morales. Napakaganda ng mga inilalahad ninyo. Talagang nakakapagmulat ng mata. At karamihan ngayon sa mga Pilipino ay nakatutok at dito sa ginagawa ninyong paglalahad. Sa mga ipinakita ninyo, doon sa mga ikinuwento ninyo, mayroon akong tanong. Sino dito yung may kaugnayan sa delivery ng mali-maletang pera sa Diamond Hotel? Kung meron, magtaas ng kamay. Kung wala naman, susunod na tanong. Sino rito ang may kaugnayan sa pagdadala ng mga maletang may labang pera kay Bongbong Marcos? Pakitaas ang kamay. Yan. Pakitayo lang po yung nagtaas ng kamay. Pakitayo lang po. Okay. Yung nandito sa kanan, ano ang kaugnayan mo doon sa pagde-deliver ng pera na nasa maleta kay Bongbong Marcos? Bale po kasi nung time na yun, sir, May 2022. Kami po yung nagdala ng 5 maleta na large from Horizon Homes. Dinala po namin sa Delta Gate hangar sa Pasay City. Isinakay po namin sa Lexus na itim na plate 886. At saka pinakapan po namin ng Hilux na bulletproof din na black, plate number Eco Alpha Foxtrot 7121. At yun po yung dinala nila Sergeant Tube at saka ni Boss Saldi doon sa Ilocos. Doon sa sinasabing dinala mong maleta, natatandaan mo ba kung sino-sino ang kasama mo na nagdala nito? Yes sir, ang driver po namin noon ay si dati kong kasama na si driver Nelson Paira. At saka yung backup po si Ronnie Sevilla po. Hindi ko matandaan kung sino yung nakaupo dun sa backup. At itong mga kasama mo, mga ano ito? Tauhan nino. Kasama ko po, empleyado po ni Boss Saldi po. At itong mga ginagawa ninyong pagdadala ng maleta na naglalaman ng pera, sino ang nag-utos sa inyo? Sir, ako yung kasama ni Kong Saldi na nagdala doon sa Ilocos Norte sa Paway. Ulitin ko yung tanong sino ang nag-utos sa pagdadala ng maleta? Si Kong Saldi, sir. Yun. Kanino ibibigay ang maleta? Bahay po ni
presidente po yung napuntahan namin. Pero ang nag-receive po ng pera doon ay si Sandro. Pero after nung gabi, nag-dinner po sila ni Kong Saldi with BBM and First Lady po. Nabanggit nyo kanina, from Horizon, dinala nyo sa hangar, tama? Yes po, tama sir. Ilang maleta ang dala ninyo? 5 sir, 5. Kung natatandaan ninyo, yung 5 maleta, ano-ano yung mga sizes dito? Isang sizes lang yon sir. Estimated ng laman nun is 50 million pataas. 50 million? Yes sir. Okay. Itong 50 million na ito, dinala nyo sa hangar, iniwan nyo sa hangar? No sir, nag-flight po kami ni Kong Saldi with air taxi via plane. Naglapag po kami sa Lawag Airport po sir. Isa na kayo nyo sa aeroplano. Yes sir. Ibig sabihin, merong billing ito, airway billing, tama ba? Yes sir, yes. Nasa inyo yung kopya ng airway billing. Ano po niyan sir is si Martin Romualdez po. Ang ng plane namin sir. Private plane. Pakiulit nga, saan nyo dinala? Sa Lawag City sir, nag-flight kami sir sa Lawag, din dinala namin sa Paway sir. Pagdating sa Lawag Airport, paano kayo nag-transport? By boat? By land? By land po sir, bali may sumundo na po sa amin doon ng mga PNP. Uniform personnel sir. Uniform personnel assigned saan? Assigned po ni President Marcos po. Ano ito? Mga PSPG? Provincial Halo na sir kasi police? may nakita kong may SWAT na sir nag-escort sa amin. Yung mismong tumanggap, yung mismong kasama nyo na sumalubong sa inyo, ano ito? Anong unit? Kung alam ninyo, ha? May SWAT sir at saka local PNP siguro, I think PSPG sir. Okay, so pagdating to, pagmula doon sa airport, dumiretso kayo sa... Saan kayo dumiretso? Sa bahay ni Bongbong Marcos sir. Sa bahay ni Bongbong Marcos. Yes sir. Papaano nyo nalamang bahay ni Bongbong Marcos? Binanggit po na sa akin ni Kong Saldi, pupunta po kami sa bahay nila sir. Sinabi ng boss mo. Yes sir. Pupuntahan namin po yung bahay ni President Bongbong Marcos sir. Yung boss nyo na si Saldico. Yes sir. Okay, pagdating doon sa bahay, sino ang sumalubong? At sino ang tumanggap nung dala ninyong maleta? Ang sumalubong sa amin sir si Kong Sandro. Siya po yung nag-receive. Actually may picture kami niyan sir. Pakiulit mo nga uli. Sino itong Sandro na ito na sumalubong, na tumanggap ng maleta na naglalaman ng pera? Sino itong Sandro na ito? Congressman Sandro Mangcos po, anak po ni President Bongbong Marcos. Paano ka naman nakakasiguro na itong tumanggap ng maletang dala-dala ninyo mula Maynila ay itong si Congressman Sandro Marcos? Sir, may picture po kami ni Kong Sandro po sa bahay po. Maliban doon sa sinasabi mong delivery, nakiilang ulit kayong nagdala ng pera? Isang beses lang po kami nagdala ng pera sa bahay nila po. Sa bahay niya, sa Ilocos? Yes po sir. Maliban doon sa Ilocos, saan pa, kung meron man? Yun lang po sir, iba-ibang kasama ko po siguro yung ka-teacher sir. Maliban sa iyo, sino-sino pa ang nagkaroon ng pagkakataon na mautusan ni Congressman Saldico na magdala ng maletang naglalaman ng pera dito kay Bongbong Marcos? Pakitaas ang kamay. Wala na? Kay Adrian Bersamin, meron ba? Kay Lisa Marcos, meron ba? Wala, sir. Wala. Doon sa Executive Secretary, Sir, kay Bunuan, sir. pakiulit, kanino? Kay, sir, dating DPWH Bunuan. Kay Secretary Manny Bunuan. Yes po. Ano ang kaugnayan ni Secretary Manny Bunuan dito sa sinasabi mo? At siya, sir, yung nag-deliver.
Nasa CR lang po yung nag-deliver. Nasa CR yung... Nasa CR. Sorry, no? Maliban to kay Manny Punuan, mayroon bang senador, na nagkaroon kayo ng pagkakataon na mautusan na magdala ng maleta? Mayroon ba? Taas ng kamay. Sir, sa kay Senador Tito Soto. Kanina sir, banggit na yun. Meron? Senador Tito Soto. Andyan yung slide nung... Hindi, mamaya, pakita. Kay Senador Tito Soto. Ay, kanina. Ayun. Sarge, may doon kay Senador Tito Soto, hindi ikaw yung nag-deliver ka, di ba? Tama? Bali, advance party kami sir sa team namin. May advance party, may close-in, may marketing. So, kami yung team advance sa time na dyan, sir. Nagdala ka ng maleta. Bali, kami yung una sa building na secure. Tama. Ngayon, pagdating ng convoy ni Boss Saldico, na ako nag-guide dun sa baba sa basement. Tapos, binaba ng tropa yung maleta. Tapos sila ni Boss, paakyat sa elevator. Kinuha ko yung dalawang maleta, hinabol ko sa kanila para Tinulungan mo. makasabay. Opo, sir. Yung kasama ni Congressman Saldico at that time, active police officer. Yung ISO niya nga si Police Major Ermelo Dichoso. Dichoso. Yes sir. Tsaka yung na si Paul Estrada. Ito bang si Dichoso, si Major Dichoso, active pa to? Active yan sir, PSPG. Active pa? Anong unit niya ngayon? PSPG. Ang alam ko dati sir, PSPG. Pero sa ngayon, PSPG. wala na akong alam. Pero ngayon, Hindi ko na monitor sir kung wala na sa amin. ito yung sinasabi na security officer nitong si Congressman Saldico. Opo sir. Ito rin ba yung kaparehong tao na kasama doon sa nagdala di umano ng maleta sa tanggapan ni Tito Soto? Opo sir, kasi kasama siya doon sa convoy. Siya yung close-in doon ni Boss. Siya yung ISO. Saka kasama siya sa elevator packet. Meron akong gustong linawin dahil mayroon akong napanood na ayon dito kay Senator Tito Soto na hindi di umano kasya yung limousine doon sa parking ng building kung saan yung sinasabi mo na umikot pa. Ano ba yung totoo nun? Yung dumiretso Kasya sa yan, labas at umikot doon sa Kasi yan sir, kanto? kasi yung sa side noon, yung sa picture, yun ang entrance papuntang lobby. Tapos sa sunod, yun yung papuntang basement. May video ako niyan. Sinend ko dun sa driver. Sabi ko, kasya ba ito? Kasi yung service niya dyan, GMC. Yung bulletproof na GMC po. Ibig sabihin, so eto no, dahil napanood ko yung video, yung nagpapaliwanag si Senator Soto at sinabi nga niya, wala siyang mark na executive assistant at yung sinasabi niya, yung kanyang naging executive assistant ay matagal ng patay. Ngayon, inulit ko yung na itong sinasabi mong Mark, Mark Tiksay. Mark Tiksay. Tama ba? Tama po. Ngayon, balik ulit tayo doon sa sinasabi mong maleta. Ilang maleta yung dinala doon sa sinasabi ninyong building, building di umano ni Tito Soto? 5 sir, 5. 5. Ano ito, magkakapareho ng laki? Opo, large. Malaki po yan. So kung ito large, naglalaman ito ng 70 milyon, 70 milyon, tama ba? Opo sir, sa estimated na laman niya. Kung ito ay 5, merong 350 milyon. 50 to 70, pero yung laman nun, 40 M lang sir sa estimate ko. Meron ba sa inyong nasabi itong amo ninyo kung para saan yung dala-dala ninyong pera? Dahil nga sinasabi nito si Tito Soto na wala siyang pwesto nung mga panahon na yun. Civilian siya. Yung time na yun sir, may picture ako, April 24, 2025.
nakita yun sa slide. Ayan, sir. Yan, Okay. Meron po. yan Pakiraan si po. Lovin Badilla, yung advance team ko. Ito, nakatayo na ito. Opo. So, Yung ito iba. yung building. Yung sa ano yan, sa entrance pa. Purtang lobby. Sa Okay. elevator. Dito ba dumaan sila? Hindi po, dun sa lobby sa baba. Sa baba. Sa baba. So, itong building na to, anong floor? Kung alam mo anong floor yung tanggapan ni Tito Soto dyan sa building na yan? Dalawa daw yung pinagmimitingan dyan, sir. Fourth floor, at saka yung isa, hindi ko kabisado yung anong floor. Fourth floor. Apa. Noong dinala ninyo yung maleta, nakarating ba sa kaalaman mo na itong maletang ito ay naibigay kay Tito Soto? Kung meron Opo, sir, kasi kasama po si Boss Saldico na umakyat sa opisina. Kasama ka. Hindi po, kami sa baba po ako. Sa baba. Nag-guide Ibig ako. sabihin, ang tanong ko, kung nakarating ba sa kaalaman ninyo bilang security ni Saldico, kung itong dala ninyong maleta ay natanggap ni Tito Soto? Natanggap po kasi siya yung Yun committee lang ang mismo. gusto ko malaman. Kung natanggap o hindi natanggap. So, natanggap. Natanggap po. Ibig sabihin natanggap. Ngayon, maliban dun sa delivery na yun, naulit pa yun? Yun lang yung participation ko dyan, sir. Yun lang ang participation mo. Ngayon, gusto kong balikan yung tungkol dun sa media. Pwede ko bang malaman kung sino yung Arnold Clavio na binabanggit ninyo? Ano ba yun? Tao ba yun o tao? Tao ba yun o manika? Baka manika lang yun, Arnold Clavio po yung nasa media. Hindi, saang media? Kung ito Sa media, GMA po, marami GMA. kasi magkakapareho ng pangalan. Marami, News anchor po, GMA. GMA. Yes po. Ano siya sa GMA? Kung alam mo ano siya sa GMA? Anchor po. Anchor. Ibig sabihin, kung Anchor, may programa. Yes po. Ano yung alam mong programa na pinag-aangkoran niya? GMA News po, tsaka pangalan niya po Igan. Kasi kilala ko po siya. Matagal ko po na siya nakikita sa TV. Okay. Ayon sa'yo, ano ba ito? Ano ba yung kaugnayan nitong si Arnold Clavio? Bakit nabanggit mo kanina? Pwede mo bang pakiulit sa akin? Siya po yung mga laging kamiting ni Boss Bernard. Ano naman ang kaugnayan nung pinag-uusapan natin ngayon? Kung lagi lang siyang kamiting, anong meron? Yun po yung mga meeting nila na yan, ay mga, siguro may mga paabot si Boss B kasi minsan narinig ko, may mga pahabol siya ng mga balita. Ganun po, tapos monthly po yung kanyan, monthly po yung... Ibig sabihin, may involved na pera, tama ba? Yes po, May involved na pera. Gaano karaming pera? maliit lang po paper bag. Paper bag. Yes Yung po. paper bag, gaano karami ang laman? Ang nagbibilang po niya is yung kapatid ni Bernard Peralta na si Ariel Peralta. Ako po yung driver niyan kasi maaga pa po. Ang maaga po yung meeting lang palagi. Mga 7 or 6, gano'n. Okay. Yun lang. Maraming Balikan- salamat. Thank you po. Balikan ko lang po yung ICC. Kasi napakahalaga ng ICC doon sa hindi lang dahil sa problema ng korupsyon, pero yung problema ng ating soberenya. Di ba? Doon nagkaroon ng pagkuha kay Pangulong Duterte. Binanggit nyo nga 2023. Ang gusto ko lang malaman, dahil narinig ko to sa isang kwento ninyo, sino yung nandoon sa meeting na nung arestuhin ang Pangulong Duterte sa airport? Sino yung mga nandoon? Yung naka-witness? Sige Sarge, go ahead. Kami po yung naka-security kay Kong Saldi that time, sir. Yung gabi, bago huliin si PRRD po. Nag-meeting po sila Kong Saldi sa Unit
8 and 9, townhouse. Kasama sina former Speaker Romualdez po. Sinong ka-meeting? Saldico. Saldico, former Speaker Martin Romualdez. Romualdez. Si yung Chief PNP po, si Marbil, General Marbil. Marbil. Opo. At that time, si General Torre, hindi naman siya Chief PNP pa, di ba? Hindi pa po. Sino pa? Si Chodoro, Gibo, no? Gibo Chodoro. Gibo Chodoro po. Kasama po siya doon. Saka si Trillanes po. Trillanes. 5 lang? Si Dilima pa po. Dilima. Di ba? Leila Dilima. Nandun din po siya. Sino pa? Pinag-uusapan natin nung gabing Yes po, yes sir. kinaumagahan siya inaresto, di ba? Yes, sir. So nung gabi, Nag-meeting po sila doon sa townhouse. nag-meeting sa townhouse, Trillanes, Gibo, Laila, Speaker Romualdez, Saldico, Marbil, sino pa? Hindi, wala ata si General Torre that time. Yun lang po yung nakita ko sir. General Anyo, wala. Hindi ko pa nakita. Kasama din doon. General Anyo. Yes, sir. Kayo magkasama Yes, sir. Yes, sir. nung gabing yon. Kami yung sir, yung naka-back up kay sir. Okay. Naka-duty. Meron bang pagkakataon na kay Jojo Cadiz nakaharap ninyo? Dahil lumalabas yun sa kwento eh. Sa Tamarin, yung delivery. Meron ba nakasama dito? Wala. Yung nag-deliver kay Jojo Cadiz sa Tamarin. Ikaw? Yes sir, ako doon. 30 Tamarin, 2 beses. December 2 at saka December 5, 2024. Yung si Jojo Cadiz, nag-deliver kayo? Sir, ang pagkaalam ko sir, pag pumapasok ako doon sa may gate ng Nara, tinatanong sa akin yung guard kung saan. Ang sabi ng AA, 30 Tamarin. At ang binabanggit ng gwardiya, Nelson Go. Huli na lang po namin nalaman na Jojo Cadiz pala. So nakapag-deliver kayo lipatan sa kotse kay Jojo Cadiz? Pag-iulit sir? Meron kasing kinikwento nung hearing na di ba yung delivery ng pera sa Tamarin, 30 pala yun, 30. Yes sir, 30 Tamarin, South Forbes, Makati. May delivery ba kayong ginawa? Ang participation ko talaga, December 2 ang una. Oh, December 2. Tama, yun ang nasa Senate di ba, December 2. Yung sinasabi ni Saldico sa video niya. Yun na nga po sir, pero ang pagka pumapasok kasi ako sir, ang sabi niya, yung gwardiya is Nelson Go. Pero huli na lang pala sir, nalaman ko na Jojo Cadiz. Naglagay kayo sa maleta sa kotse niya. Sir, ang mga AA na sir, ang concern doon ng pagbaba. Okay, idudugtong ko sa tanong ni Agent Morales. Kasi sa video ni Saldico, ang sabi niya, nag-deliver ako ng 1 bilyon, December 2 ata, December 4. December 2 sir, at saka December 5, 2024. Yan. Na isang 200 million at isang 800 million. Totoo sir, kasi marami talagang maleta yun. At yun daw perang yun ay para kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Saldico. Hindi ko na alam sir kung kay Bongbong nga talaga yun o basta ako sir, nag-drive lang eh. Kuya, may tatanong ako sa inyo. Pamilyar ba kayo dun sa inilabas na mga litrato ni Saldico patungkol dun sa mga maleta?
Pamilyar ba kayo? Mayroong mga ipinost sa FB itong si Congressman Saldico na mayroong mga description. Katulad, halimbawa, nitong November 15, mayroong mga maleta, litrato ng mga maleta na nakalagay cash out. 28 luggages, 1 billion delivered to RR. Romeo. Sino tong RR? Kung alam ninyo. Yung code na RR, double Romeo. Pakisagot, sa may alam. Ano yan, sir? Residence Romualdez? Romualdez. Opo, sir. Double R. Okay. Si Romualdez ito. Hindi, ang gusto ko lang idugtong dito kasi yung dugtungan ng lahat ng kwento doon kay Saldico, ang pinakamalinaw na sinabi niya, yung delivery ng December 2 at December 5. Nasa video niya yun eh. Ikaw lang ba yung kasama dito na nag-deliver? Yes, sir. At saka si Martix ay wala po dito eh. O si Mark Pero ako Tisay? yung isa sa driver. Ayan. Na December 2 at 5 nga ata, 1 billion, isang 200 million at isang 800 million. Sa makatuwid, yung tugtong ng mismong perang si Saldi umamin na kinuha niya at binigay niya, ikaw naman yung kadugtong na nag-deliver. Yes, sir. Ako yung isang driver, sir, kasi dalawa kaming van eh. Ang ibig ko pong sabihin, lahat kasi ng kwento ng mga sundalo, nag-deliver ng pera pero hindi natin maindicate kung ano yung eksaktong pinanggalingan, bakit binigay ni Saldico. Pero itong delivery na to, sinabi ni Saldico, humingi ng 1 billion si Presidente, nag-deliver ako ng 200 million at isang 800 million kay Jojo Cadiz. Dahil doon sa 30 Tamarin, malapit daw sa bahay ni Presidente, ikaw pala ang isa sa mga kasama. Yan o, malinaw na dugtong doon sa delivery ng pera. Okay, balikan ko to, Sarge, Tube, kawata to. Yes, sir. Paki-describe naman. Yan Ano? yung sa bahay ni Sir. Ito po yung sa bahay niya, sir. Ito yung picture namin bago kami umalis ng umaga, pabalik ng Maynila na. Bali, nag-sleep over po muna kami ni Kong Saldi. Linaw ko lang ulit ilang maleta yung dala nyo dito nung panahon na to? 5, sir. 5 maleta. Medium, small, large. Isang size lang, sir, na large. Lahat large. Yes, sir. 5 large. Ang large is Matalastas muna, Kong. Magandang hapon po, mga kababayan. Retiradong General Romeo Poques po ako, ang chairman ng United People's Initiative. Andito po yung aming presidente, si Attorney General Virgil Garcia, Secretary General, si Captain Ray Paleros, andyan kanina, si Attorney Harold Ruspicio, yung aming chairman sa Luzon. Andito po yung aming chairman sa Visayas at Mindanao ng UPI. Nandito po kami para suportahan ang ating mga magigiting na mga Brave 18 at saka yung kanilang mga kasama na Fearless 14. Okay? Dismayado po yung UPI dahil ang inaasahan ho nating supposed to be Blue Ribbon Committee meeting ngayon ay hindi natuloy. Dahil alam naman natin, maraming mga panggigipit, pangaharas, pananakot ang ginagawa ng ating gobyerno. Kaya itong ating mga, maski ating itong mga senador, ay hindi dumating ngayon. Andito kanina si Senator Amy, pero hindi pinapasok, umalis. Ngayon, inaasahan natin sana na dumating sila para po matuloy. Senator Robin pala, andito rin po. So ito po, nangangahulugan na talagang magulo yung ating bayan kung ating mismong Senado ay kagaroon ng ganyan. Merong 2 Senate President. Merong 2 Blue Ribbon Committee. Ang gulo, hindi malaman kung sino leader. Meron dito sa isang private na lugar, hindi doon sa Senado. Anyway po,
Hindi lang po kami sumusuporta sa mga Brave 18 na Fearless 14, kundi sumusuporta rin po sana kami dito sa Blue Ribbon Committee hearing, kaya kami po nandito. Sinusuportahan din po namin yung lahat ng mga kababayan natin na gustong malaman yung katotohanan dito sa nangyayaring matinding korupsyon na ito. Anyway po, last month, nung nakaraang buwan, ang UPI po ay nag-conduct ng no holds barred meeting. Itong no holds barred, ibig sabihin kumbaga sa boxing pwede lahat, pwede sipa, siko, pwedeng ano yan, na confrontation ito ng mga sundalong ito, ng mga Brave 18 sa mga seniors nila, hindi lang mga officers kundi mga generals ng police, military. Andyan po yung mga dati mga first staff. Ang confrontation po na ito ay hindi lamang ordinaryong meeting kung saan ang mga lower ranking enlisted personnel ay haharap sa kanilang mga commander o yung mga general. Ito ay dapat patunayan nila nang sinasabi nila ay totoo. Lahat ng kanilang kilos, lahat ng galaw lang, pati pikit ng mata nila ay inoobserbahan ng mga general na ito. Pati yung kanilang boses, malalaman nila kung nagsasabi sila ng totoo o hindi. Dahil marami po ang bumabatikos sa kanila. Marami po ang sinasabi nila mga dishonorable soldiers. Pero hindi po. Dishonorable discharge, ang sabi nga ni Attorney Baligot, hindi ibig sabihin na dishonorable at immoral ng mga sundalo na yan. Marami po dyan dishonorable discharge dahil nag-awol. At bakit po siya nag-awol? Dahil may problema sa pamilya, hindi nakabalik sa unit. Kaya ang tawag po doon ay dishonorable discharge. Ngayon, sila nandyan. Bakit sila lumabas? Bakit sila nag-akusa na ganyan? Bakit sila nagsasalita ng mga matitinding akusasyon sa mga matatas na pinuno sa gobyerno? Hindi dahil sa kung ano ba, dahil sila ay mga Pilipino, mga sundalo. Yun ang gusto natin. Bakit sila magsisinungaling? Ano mapapalanan nila kung magsisinungaling sila? Kaya kami sa UP ay naniniwala na yung itong mga sundalong ito na nag-aalay ng kanilang buhay, pati yung pamilya nila, ay nagsasabi ng totoo. Ito ang dapat malaman po ng buong sambayan ng Pilipino. Kaya ipagpatuloy po natin. Kaya wala man po dito yung mga senador, hindi man po natuloy yung ating Blue Ribbon Committee. Ang suggestion ko kay Congressman Mike sa kay Attorney Baligot, ituloy lang po natin. Okay? I-convert nating People's Tribunal, People's Court o People's Hearing na tulad dito. Kung saan tulad ng ginawa namin doon sa tawag dito, no holds barred, pati kayo, mga audience, mga media, pwede kayo magtanong. Lahat ng mga gusto nyo itanong sa kanila, lahat ng mga maski wala doon sa kanilang sinumpang salaysay, pwedeng itanong. At sila, nakahanda sila, tulad ng ginawa nila noon sa no holds barred, sila ay paninimigan po nila lahat ng mga nakita nila, yung personal na experience po nila at lahat po ng kanilang mga sinabi. Yun lang po. So maghanda po kayo. Kung sino man po ang gustong magtanong, mamaya bibigyan po namin kayo ng pagkakataon. Maraming